Ito ang sinasabing kuha mula sa paggawa ng pekeng karne ng baka sa isang pagawaan. Mukha itong karaniwang hiwa mapula at handang iluto, ngunit kapag sinunog, may pirasong nagliliyab at umaamoy na parang plastik. May mga pansit din na hindi halos lumalambot kahit ibabad sa tubig. Sa China, matagal nang pinag-uusapan ang pagdami ng mga huwad na produkto, ngunit mas nakakabahala kapag pagkain ang ginagaya. Ang peking sapatos ay maaaring sumakit lamang sa paa. Ang peking pagkain, kapag malas ka, baka pati tiyan, atay, at tiwala mo sa hapagkainan ang sumakit. Magsimula tayo sa peking karne ng baka. Dahil mahal, ang tunay na baka umaabot umano sa katumbas na o 1,450 hanggang 1,635 bawat kilo. May negosyong gumagamit ng mas murang manok, pato o baboy na maaaring nasa 180 lamang bawat kilo. Ang mga halagang ito ay tinatayang gamit ang palitang humigit kumulang 9.08 bawat yuan. Nilalagyan ng mga ito ng pampalasang baka, litid, pangkulay at helatina upang maging makunat at nababanat. Parang may paligsahan sa kusina, hindi kung sino ang pinakamasarap magluto, kundi kung sino ang pinakamahusay magkunwaring baka. May gumagawa pa umano ng hibla at guhit sa ibabaw upang magmukhang natural ang laman. Ang iba ay gumagamit ng kulani, lamang loob at mumurahing retaso ng baka. Ginigiling ang mga ito, hinahaluan ng sangkap at ibinebenta bilang giniling na baka. May mga ulat ding gumagamit ng karne mula sa patay o matandang hayop, saka nilalagyan ng carmine at nitrate upang magmukhang sariwa. Sa mas matinding bersyon, itlog, gawgaw o proteinang halaman lamang ang pinagsasama at tinatambakan ng pampalasa at pampakapal hanggang magkaroon ng anyo ng karne kahit halos wala namang karne. Dahil dito, ang in-order mong nilagang baka o ginisang baka ay maaaring may pagkakakilanlang mas magulo pa kaysa sa kontrabida sa teleserye. Isang karne ng Mongolia ang sinasabing ginagamit sa ilang kainan. Huwag isipining espesyal itong baka mula sa Mongolia. Ayon sa video, ang pinakamurang uri ay pinagdugtong na karne at maraming pandagdag na nagkakahalaga ng O55 hanggang O153. Ang panggitnang uri ay may kaunting baboy at pato na nasa O73 hanggang 91. Ang mas mataas na uri ay karaniwang baboy pa rin na may pandagdag at nasa hour 91 hanggang 1136. Isang pakete umano ang may dalawang maliit na supot, sapat para sa dalawang putahe. Ang isang bahagi ay tinatayang ARM.5 lamang, ngunit maibebenta sa kainan ng halos yung 0.7 bawat mangkok. Halos 480 ang pagitan malaking tubo para sa pagkaing baka lamang sa pangalan. Sa talaan ng sangkap ay makikita umano ang retaso ng baboy at pato, phosphate, sodium citrate, karaginan at iba pang pampabuo. Hindi lahat ng pandagdag ay automatikong mapanganib kapag legal at tama ang gamit, ngunit panlilin lang kapag ang produktong halo-halo ay ipinakikilalang purong baka. May mamimiling nagsabing bumili siya ng unang klaseng baka sa katumbas na A900 hanggang A1800 bawat kalahating kilo. Nang hiwain, hindi mapunit ng normal ang laman. Sa loob ay may maputing bahaging tila pandikit. Nang lapitan ng apoy, nagliyab at umamoy na parang plastik. Hindi sapat ang pagsunog upang matukoy ang sangkap, ngunit nakagugulat ang tanawin. Samantala ang peking pinatuyong baka ay ginagawa umano sa hulmahan, binubuo ang hugis, inihahanda ang halo, niluluto, saka muling kinukulayan at pinakikintab. Parang paggawa ng laruan, nagkataon lamang na inilalagay sa supot ng pagkain. Hindi rin ligtas sa panggagaya ang karne ng tupa. Sa wastong proseso, hinihiwalay ang bawat bahagi at inilalabas lamang matapos ang pagsusuri. Ngunit may gumagawa umano ng peking tadyang mula sa mababang uri o sirang karne na hinahaluan ng pampalasa at kemikal. May gumagamit ng enzimang pandikit upang pagdugtungin ang pato, manok at baka, saka tinitimplahan upang magmukhang tupa. Sa isang pistang pagkain, may mamimiling kumagat sa tadyang at natuklasang patpat pala ang buto sa loob. Sa halip na tadyang ng tupa, tila karne sa inihaw ang nagbihis formal. Pagdating sa bigas, mas kahindik-hindik ang mga bidyo. May puting plastik na ipinapasok sa makina, nagiging parang masa.
at lumalabas na butil na kahawig ng bigas. Sa isa pang kuha, malagkit na sangkap ang ibinuhos at naging tila bigas sa kabilang dulo. Ngunit kailangang mag-ingat. Hindi lahat ng makinang gumagawa ng butil ay gumagawa ng plastic na bigas. May muling binuong bigas na gawa sa gawgaw mula sa bigas, trigo at mais. Dinadagdagan ito ng pampalasa at hinuhulma upang magmukhang karaniwang bigas. Maaring mas kaunti ang sustansiyang natitira, kaya hindi inirerekomendang gawing pangmatagalang pangunahing pagkain. May berdeng bigas ding ipinagbibili bilang likas na produkto mula sa hilagang silangang China. Isang mamimili ang nagbayad umano ng halos uri 1,470 bawat kilo. Nang tingnan ng sangkap, naroon ang harina ng mais, pulbos ng spinach, dahon ng mulberry, dahon ng kawayan at tubig, lahat halos naroon maliban sa bigas. Pagkaluto, kumukupas ang kulay at nagdidikit na parang pandikit. Ayon sa tagasuri, ang nguya ay parang pakikipagbuno sa goma at maaari pang makaalis ng pustiso. Mahal na nga, may libreng pagsubok pa sa tibay ng ngipin. Isang mamimili naman ang bumili ng pansit na nagkakahalaga ng halos N91 bawat kalahating kilo matapos ibabad magdamag. Hindi ito halos lumambot at maaari pang banatin. Nalaman umano niya mula sa matagal nang gumagawa ng pansit na may ilang naglalagay ng borax upang maging makinis, maputi at nababanat ang hibla. May gumagamit din umano ng formaldehyde upang magmukhang sariwa, pampatibay upang hindi lumambot, at sulfur dioxide upang gumanda ang kulay. Sa mikroskopyo ay may nakitang maliliit na butil at lumabas umano ang borax. Sa hiwalay na pagsubok, mataas ang formaldehyde sa hilaw na pansit at may natira matapos lutuin. Maging tokwa na itinuturing na payak at masustansiya ay may peking bersyon. May tokwa umanong napakatigas at halos walang lambot na pinaghihinalaang may sobrang gypsum pang industriya. May maputing tokwa namang may amoy apog, palatandaan umano ng pampaputi. Ang iba ay nilalagyan ng helatina kaya hindi lumalambot kahit matagal pakuluan. Mayroon ding sobrang kinis ang hiwa at walang likas na maliliit na butas na maaaring senyales ng labis na pampamuo. Kahit ilang oras sa kaldero, mas matigas pa rin ang paninindigan kaysa sa ilang opisyal kapag tinatanong tungkol sa pananagutan. Kailangan ding mag-ingat sa mapuputi at malalambot na tinapay singaw. Ang natural na tinapay ay bahagyang madilaw, samantalang ang tinatawag na tinapay na may aluminyo ay sobrang puti at malaki. Ginagamit umano ang pampaalsang may aluminum sulfate at aluminum hydroxide. Kapag pinasingawan, naglalabas ito ng carbon dioxide kaya lumulobo ang tinapay. Maganda sa litrato at malambot sa bibig, ngunit ang matagal na pagkain ng labis na aluminyo ay maaaring makasama, lalo na sa paglaki ng buto at memorya ng mga bata. Sinuri rin sa isang video ang palamang gawa umano sa karneng may kulani. Sa mikroskopyo, mas maitim ang laman. Ang kulani ay bahagi ng panlaban ng katawan ng hayop at may mga selulang sumisipsip sa bakterya at virus. Dahil dito, maaari itong mahawahan ng mga mikrobyong gaya ng salmonella at streptococcus kung hindi nasuri at naihanda ng maayos. Ang karneng hindi dumaan sa kwarentena ay maaring magdala ng sakit mula hayop patungo sa tao. Kaya kapag napakamura ng siopaw, huwag agad magdiwang sa pinakamagandang tawad. Baka ang tunay na sorpresa ay nasa palaman. Pati itlog ay sinasabing nagagaya. Ipinakita ng isang babae ang mga itlog na madalas mabiyak sa gitna. May mas maitim na puti at balat at may dilaw na buo at pantay na parang gel. Sinasabing ang puti ay maaaring gawin sa sodium alginate na hinaluan ng tubig hanggang lumapot. Ang dilaw ay ginagawa sa parehong halo ngunit nilalagyan ng kulay, saka pinatitigas sa calcium chloride. Ang balat ay mula sa calcium carbonate at iba pang material na inilalagay sa hulma. Wala umanong sustansiya ang halo at maaaring makasama kapag palaging kinakain. Gayunman, kailangang patunayan sa pagsusuri kung talagang ibinebenta ito bilang sariwang itlog dahil may mga bidyong mali ang paliwanag. Hindi rin nakaligtas ang dahon ng tsaa. Sa isang video, iniisprayan ng mabangong tubig ang mga dahon habang hinahalo upang magkaroon ng matapang na samyo.
May negosyong nagdaragdag umano ng artipisyal na kulay upang maging matingkad ang berde. May mga ulat tungkol sa pangkulay na may tingga at kromyo, pigmentong hindi dapat ilagay sa pagkain. May nagdaragdag din ng asukal upang kumintab ang dahon. Ang murang uri ay hinahalo sa mataas na uri hanggang hindi na makilala ng karaniwang mamimili. Ang tasa ng tsaa tuloy ay maaaring may mas mahabang talaan ng sangkap kaysa sa resibo sa grocery. Sa pulot, ang karaniwang pandaraya umano ay paghahalo ng arnibal at pabango upang magmukhang tunay. May nagpapakain din sa mga bubuyog ng asukal upang mas mabilis dumami ang produkto, ngunit bumababa ang lasa at kalidad. Ang iba ay gumagamit ng maltose, sodium cyclamate at iba pang sangkap. Mas malala ang sinasabing paghahalo ng tawas at puting asukal na maaring makapinsala sa sistemang nerbiyos kapag matagal na nakain. May murang pulot ding ipinakikilalang mamahalin sa pamamagitan ng arnibal na mais at pampalasa. Kaya bumili sa mapagkakatiwalaang tindahan, hindi lamang sa nagbebentang pinakamalakas ngumiti sa kamera. Maging suklay ng pulot pukyutan ay maaari umanong pekein. Isang mamimili ang bumili ng kahong nasa O270. Nang paghiwalayin ng suklay, may linyang nasa gitna at material na humihila. Pagbabad sa maligamgam na tubig, lumitaw manong gawa ito sa paraffin wax na pang-industriya. Ang ganitong wax ay maaaring maglaman ng mapanganib na polycyclic aromatic hydrocarbons, lalo na kapag nalusaw sa mainit na tubig. Sa halip na likas na pulot, baka kandila ang unti-unting natutunaw sa tasa. Sa pagkaing dagat, may mamimiling nagbayad ng halos 870 bawat kalahating kilo para sa sinasabing pipinong dagat, ngunit nalaman umanong gawa ito sa pantog ng isda. May ulat ding restaurant na gumamit ng espongha bilang kapalit. Sa Shandong may biniling alimango sa halagang 545 bawat kalahating kilo, ngunit ang mga paa ay tila pinuno ng gluten. Isang lalaki naman ang gumastos ng GEL-3 630 sa hipong mantis, subalit nang buksan ay hungkag at puno ng tubig. Sa ganitong kalakaran, hindi lamang timbangan ang mabigat, pati loob ng mamimili. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga kwentong ito ang panganib ng pandaraya sa pagkain mula sa pagpapalit ng murang karne, maling tatak, sobrang pandagdag hanggang sa pagpapabigat ng pagkaing dagat. Ngunit mahalaga rin ang pagsusuri at wastong konteksto. Hindi lahat ng kakaibang video ay patunay at hindi sapat ang kulay, amoy o pagsunog upang tukuyin ang laman. Ang tunay na suliranin ay kakulangan sa malinaw na impormasyon, maayos na pagpapatupad ng batas at tiwala sa pagitan ng mamimili, negosyo at pamahalaan. Kapag mahina ang pagbabantay, ang hapagkainan ay nagiging pagsusulit na walang sagot. Tunay ba ang karne? Bigas ba talaga ang bigas? At pulot ba ang pulot? Ang pagkain ay dapat nagbibigay buhay, hindi pala isipang unti-unting kumakain sa kalusugan at tiwala ng lipunan.